Ayun po magsisiyaray mag-share po. Glory to God. Ayun na, glory to God. Kung masusumpungan po natin, ba't ang Holy Bible naka-front on the spot? Dahil sabi nga, dahil ang magiging topic po natin, ang tanong, umiiral ba si God o existed ba si God? Kung sa panahon ng Israelite ay sa panahon ng Israelite ay nakasama na yung personal si Jesus Christ. Sa atin nakasama rin po natin si Jesus Christ. About dyan sa Holy Bible, gaya na sinabi natin kanina sa prayer, ang Holy Bible ay siyang salita at ang salita ay siya mismo nangungusap sa atin. Siya mismo ang Diyos. So, papala tayo dahil bagamat tayo hindi natin nakikita si God, ito nararamdaman po natin ang pagiging Diyos niya sa ating buhay. Yung lamang nagkakantahan tayo kanina, naramdaman niyo ba nilalamig kayo? Of course, dahil ang presensya po ni God ay nagtatat sa ating mga puso. Ang Holy Spirit ay nag-work sa atin. So, may nakita nga akong post, may na-post nga ako nasunog, pero yung Holy Bible, hindi nasunog. Bakit? Si Diyos ay pinaka-apoy sa mga karaniwang apoy. Ibig sabihin, walang makakatalo sa Kanya dahil siya ay Diyos na Diyos natin. At ang ating topic ay we are the different names of God. What do they mean? Ayun. Topic natin, what do Lord God stand for in the Bible? We are the use and place of God's name. Introduction. So ito po magiging sagot po muna niya. Introduction, tapos sa kasagutan. It can be very confusing to understand how the different titles used for God are used in the Bible. Part of the problem in the different Bible translation use the term somewhat differently. The primary reason for the use of Lord in place of God's Hebrew names and to follow the tradition of Israelites and not pronouncing the spelling of God's name. So, when God's Hebrew name, Yahweh, is used in the Old Testament, is English translation usually use Lord. And all caps or small caps. Dito sa small caps ay bakit pinaniliwanag ang small caps at big caps, so malaking titik, maliit na titik. Dahil ito'y pinaunawa ni God, siya ay Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari. Kadalasan, sa mga this is Mexican pero nagpapasalamat sa second kinukurit ko po sila sa pagtatype ng God baka kasi si Sita mapagling lang. So ibig sabihin pag small caps ang ginagamit nila, pinasasalamatan, pinapurihan nila si Satan instead si God. So all caps of small caps also since ancient Hebrew did not use vowel and it's written from it's not entirely clear how God's name should be spelled or pronounced. It could be Yahweh or Jehovah or Yehovah or something else. Next. As stated, the Lord in the all caps, small caps, occurs in the Old Testament is the replacement of an occurrence of God's Hebrew name Yahweh, also known as the Tetragrammaton. This is fairly consistent throughout all the different English translation of the Bible. When Lord occurs in the Old Testament, referring to God, it usually a rendering of Adonai.
a name title of God that emphasizes His Lordship. Lord Yahweh without vowel and Lord Adonai are by far the two most consistent renderings throughout all the different English translations. Now, sa Lumang Timan Testament, when God is used, is usually a rendering of the general Hebrew word God, Elohim, when Lord God or Lord God occurs in the usually a rendering of dual name for God, Adonai, Yahweh. Kung i-visualize natin yung Yahweh, once na nagtutok tayo sa mic, yung Yahweh, parang humihinga tayo, mapapanggit natin yung vowel. Just sa name na yan. Yahweh, the Hebrew terms Yahweh, Sabaoth, is usually rendered Lord of Hosts. The Hebrew terms Yahweh, Shaddai, is usually rendered Lord Almighty. The Old Testament used many different names and titles to refer to God, to emphasize certain aspect to His person and attribute. This can result in confusion, translation, but in the original Hebrew it was done entirely an effort to glorify, magnify God's name. Now, punta tayo. The usage Lord and God in the New Testament is much less complicated, almost universally. So, very generous po ito. God is the translation of Theos, a general Greek word for deity, also almost universally. Lord is translation of Kurios, the general Greek word for master. The key point in all of this is that whether we use His actual Hebrew names or refer to His God or Lord of Lord God, we are to always show reverence to His name. Now, may Diyos ba? Now, dito tanong natin, may Diyos ba sa mundo, sa atin? Whether God exists is the one of the most basic and important question any person can consider opinion about God, about what answering the question, does God exist, demands more than a few seconds. So, nag-iisip po tayo kung attention and involves wide range in ideas and evidence. Ultimately, what we see in human experience, science, logic, and history is a confident answer about science, logic, and history. Ito ang ginagawa ng tao ngayon kung bakit nabanggit natin kanina kung gaano kasama ang mundo ngayon. Often these questions is posed as, can you prove God exists? The problem is that while truth is absolutely, there are virtually zero instances of absolute proof outside of pure logic and mathematics. For that reason, courtroom don't require absolute proof to reach a verdict. Rather, they seek of this fact, reasonable doubt, and consider what most probable. Now, so, a right sound demanding proof of God that no one could ever reject is unreasonable, neither evidence, nor people function that we in real world, encountering facts and accepting them of probably different arguments will remain unconvincing to those determined to disbelieve. For the resolute skeptic is not broke, even if it would convince almost anyone else. A person intent is more influential than any evidence encounter. Dito na tayo. The means of certain amount of faith necessary, and not just regarding God's existence. Perfect knowledge is beyond our ability, bias and prejudice, cloud or abuse. There will always be a gap between what we can know and what we believe. This applies equally to skeptics and beliefs. We cannot
possibly known every details involved every time we sit in church, tell and put our lives still some action and all expenses measure of faith. We act despite what we don't know because of what we do know. That is essence of biblical faith, including faith in the existence of God. We trust in the what is known, leading us to action despite as less than absolute understanding. Simula po tayo sa Bible verses. Bible verses about faith. Hebrew 11:6. Number 6. And without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that exists and that rewards to those who earnestly seek Him. Hebrew, Tagalog. At kung walang mananampalataya, imposibleng bigyan kasiyahan ng Diyos, sapagkat ang sinumang lalapit sa Kanya ay dapat maniwala na siya ay umiiral at nagginagatimpalaan niya ang mga marubdob na naghahanap sa Kanya. Exactly. Mas matindi pa nga yung nakakilala na sa atin. Maraming milyong pa nga yan, nananambahan, subalit sila malayo kay God. So, mas matindi ang panunuya nila kay God. So, sa atin, dahil naniwala tayo, narito tayo ngayon. Nagpapatuloy, makinig na ng kanyang mensahe, mananambahan, at hindi lang dapat sana tayo nananambahan. Lahat ng pinagagawa ni God, magbasa ng Bible, mag-meditate, Bible study, o prayer meeting, lahat yun ang pinaunawa sa atin, pinagagawa natin ni God sa atin, ay dapat ginagawa natin. Bakit? Para hindi tayo maging useless, maging mananampalataya. Kasi kung hindi natin yung ginagawa, hindi natin sinasabuhay, stop natin panambahan. Kasi pinaunawa ni God, mas parurusahan niya yung mga nakakilala na sa Kanya, subalit mas malayo sa Kanya kaysa doon sa mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. So, whether or not acknowledge God, the decision involves faith. Believe in the God does not require blind faith. Yan naman, nabagit natin kanina. Jesus said to him, have you believed because you have seen me? Absolutely. Blessed are those we have not seen and yet have believed. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka ba dahil nakita mo ako? Mapalad ang hindi nakakita, ngunit nagsisipatan. Kaya kanina nating naipakita ay ang Bible. So, ibig sabihin, pag naniniwala tayo doon kay God, nagbabasa tayo ng Bible. Now, kung nagbabasa tayo ng Bible, i-meditate natin. Sabi nga ni God, i-meditate nyo ang aking salita araw at gabi. So, ibig sabihin, pinangunawa ni God na siya ay buhay na Diyos sa atin. So, now, sinabi sa kanya ni Jesus, yan. And without faith, it's impossible to please God because anyone who comes to Him must believe that exists and that rewards those who entirely seek Him. Kung walang pananampalataya, ay imposibleng bigyan kasiyahan ang Diyos. Absolutely. Nagiging fake tayo mananampalataya kung ganyan ang ating ginagawa. Kung useless po pagpupunta natin ng panambahan dito, kung patuloy tayong malayo kay God. Alam nyo ba, mararamdaman natin kung malapit tayo kay God, kasi nararamdaman natin presensya ni God. Sa simula pa lang ng kantahan natin, nararamdaman natin na iniipo, nag-work ang Holy Spirit sa atin. Nang magtanong tayo, kung tayo nag-present worship, nag-prayer, wala tayong maramdaman. So, ibig sabihin, hindi nag-work ang Holy Spirit sa atin. So, useless po tayo. So, kaya nga sabi ni God, kumatok kayo at ako'y darating yan. Kayo'y pagpabuksan ko. Then, whether or not acknowledge God's decision involves faith, believes in God does not require blind faith. And then, Jesus said to him, have you believed because you have seen me? Parang nakita. Ayun, mali ako ng finger. Bolstering faith in human experience, logic, inference, evidence, all we can answer the question, God does exist. God exists, human experience. Ito matindi. Discussing existence of God's
does God exist human experience? Discussing the extent of God usually start with logical arguments. That makes sense, but it's not how human beings normally operate. No one start devoid all perspectives, waiting to follow robotically. Talk about robotically, ano nangyayari ngayon? Ito ang ginagawa ng tao ngayon. Lahat ng ginawa natural ni God, pinapalitan ng tao ngayon. Anong ginagawa ng tao ngayon? Ang tao ay ginagawang human robot about AI. May napanood ako kagabi lang. Pinuto yung ulo ng tao at itinatry ikabit sa katawan ng hayop. Ganon kasama ang tao ngayon. So, ibig sabihin, ini-ignore nila ang likas na gawa ni Satan. Maging kalawakan. Tingnan natin si Elon Musk. Nais patirahin. Nais niya magdala ng tao sa Mars. Hindi nanuunawa ni Elon Musk na ang Mars, ang kalawakan ng mga planeta, magkakawindang-windang pagdating ng tribulation. So, ganun sila, pag malayo sila, kaya nakakapalo mo. Kasi kung noon, sa panahon ng mga sinaunang Israelite, nung sila tinakwil nila si God, pinarusahan sila ni God ng kamatayan. Lahat ng samot parusa sa kanila ibinigay, lalo sa panahon ngayon. Mararamdaman natin yung parusa matindi ni God. Kung naramdaman nung yung dalawang bayan, kalimutan ko? Sodoma and Gomorrah, mas malala pa mararamdaman ng henerasyon niya. People interpret that based on the world around them. So looking at existence of God ought to start with experience. Afterwards, we can use logic to access those views. Now, evidence of God exists daily human experience. Romans 1:19-20. Since what may be known about God is plain that deep, because God is made it plain to them. For since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power and divine nature, have been clearly seen, being understood from what has been made, so that people are without excuse. Tagalog, yung may mga maaaring malaman tungkol sa Diyos ay malinaw sa kanila, sapagkat ito ay nilinaw ng Diyos sa kanila. Sapagkat mula ng likhain ang sanlibutan, ang di nakikitang mga katangian ng Diyos, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay malinaw na nakikita na maunawaan mula sa kung ano ang ginawa upang ang mga tao ay walang dahilan. Walang dahilan na hindi baliwalain si God. Sino ba, Pastor Bernard, yung nawalan ng pag-asa na pinakita sa kanya yung nilikha ni God? Job. Nung nawalan ng pag-asa si Job, ayun pinakita ni God yung likas na nagawa niya. Kalawakan, lahat pinakita sa kanya at doon naniwala na may Diyos. So, ganun din po tayo. Kaso nga lang, hindi pinaniniwalaan ng tao ngayon na ang ating namamalas sa mundong ito ay gawa ng tao, ay gawa ng God. Maging tayong tao. Kasi nga, pinapalitan na po nila. Ganun po kasama ang tao ngayon. So, wag po tayong matuwa kung marami na ang robot na nilalabas. 26, 27, ipupull out na po nila ang mass production ng robot. Sa pangunguna ng Japan at China. Mass production po ng robot, ipapalit sa tao unti-unti. So, ganun kasama ang tao. So, binaliwala nila ang gawa mismo ni God sa atin na kawangis ni God. So, ganun. Nakakapanyo mo pa ganun. So, some to shape the musician as Psalm of David, the heavens declare the glory of God and a firmament show it the handiworks. Sa punong manunugtog, awit ni David, ipinahayag ng langit na kaluwalhatian ng Diyos ay kalawakan ay nagpapakita ng kanyang gawa. So, nagpapatunay na ang lahat ng kalawakan ng mga universe, mundo, ay gawa ni God. Maging tayong tao mismo. Dahat sa Ecclesiastes 3:11, He has made everything beautiful in His time,
also the heart. See the word in the heart, so that the woman can find out the work of that God make it from the beginning to the end. Ginawa niyang maganda ang bawat bagay sa kanilang kapanahunan. Nilagay din niya ang sanglibutan sa kanilang puso upang walang makaalam ng gawa niyang sa Diyos mula sa simula hanggang sa wakas. Pinapaunawa ni God, una-una, langit. Sabi lang. Maraming sasabi, 3, 2, 4. Hanggang 3 yata yun. Still 3. But kung i-work out natin yung Holy Spirit, nasa atin mismo ang langit sa ating puso. Now, kung hindi natin tatanggapin si Lord Jesus Christ na pagharian ni Lord Jesus kay ating puso, walang langit sa atin. So, walang kaligtasan. So, hindi natin mararamdaman yung Holy Spirit na nag-work sa atin. Kasi nga, tayo ang pinakabayan ni God. So, ayun. So, nais lang natin dapat magpatuloy po tayo kay God. Nasa gayon, ay patuloy tayong pagharian, maranasan natin na may Diyos na tagapagligtas sa atin. So, hindi po masayang ang pagpunta natin dito at yung buhay po natin sa mundong ito ay magkaroon ng 2-in-1 na buhay. Nabuhay tayo sa mundong ibabaw, mananatili tayong mabubuhay sa kaharian ni God. Kung tayo'y totoong nagpapasagot at totoong buksan natin ang mga puso, kasi mas masarap nga yung tinatawag ka ni God at ito yung pinakinggan mo. Gaya na nabanggit natin nung last weeks natin kung paano tayo tinawag. So, glory to God. Gawa ni Satan, lumayas ka in the name of Lord Jesus Christ. About sa aming ayun po. Pasensya na po. Interruption. Ito pa. Oh, glory to God. Tumayo ka na dyan, Kuya Manny. Umusog ka dyan. Hindi ka nakikita sa camera mo. Di ba rin nakikita naman tayo ni God? Hindi. Yung nanonood eh. Wala silang nakikita. Hello. Hello. Wala kasi akong copy ng Walang ano. Kalas. Yes, glory to God. Okay. So, hello. Glory to God. Salamat kay God. At talaga si Satan talagang gumagawa ng paraan eh. But patuloy tayo kay God. Amen. At hindi mo tatagumpay. Magiging matagumpay itong pagpapahayag ni God ng kanyang mensahe sa atin. Ginawa niyang maganda ang bawat bagay na sa kanyang kapanahunan. Inilagay din niya ang sanlibutan sa kanilang puso upang walang makaalam na gawa niya
ginawa niya Diyos mula sa simula. Gaya ng sinabi natin kanina. So, tuloy po tayo. This is clothed are in innate essence of morality. It applies to the apparent design of the universe around us. Human life, builds, belief and truth, deception, love, hate, goodness, evil, etc. are real and meaningful. The overwhelming majority of people throughout history have been inclined to believe in the reality greater than the physical. Nakakalungkot dahil sa yung katalinawan ng tao na gamit disipan para kalabanin si God sa totoong nagkaganapan sa mundong ating ginagalaw. Kung payagan niya akong pabanggitin, ito'y gawa ng one religion, one organization. So, ito'y magpapatuloy. Kasi ito'y nasa plano po nila. But, salamat, dahil ito'y nagaganap. Ibig sabihin, pinaunawa ni God, ako'y malapit nang magbalik. Amen. So, kailangan nyo na mag-overtake kayo para ilapit nyo ang iyong sarili sa akin. Dito. Our experience are not conclusive evidence. Of course, instead, God used general revelation as invitation. Revelation chapter 3, verse 20. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him and he with me. Narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutok-tok. Kung ang sinuman ay dumidinig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kaniya at hahapong kasama niya. Natayo na lang. Balay ko. Lord, salamat. Gaya na nabanggit natin na nakaraan, nung tinawag tayo ni God, pinakinggan natin ang pagtawag. Iyon po kumakatot sa ating mga puso. So nais ni God, pumasok siya sa ating puso at tayo'y pagharian po niya. Now, kung nagmamatigas tayo, wala tayong pinagkaiba doon sa old Israelite na pinarusahan ni God ng kamatayan. But then, common experience are meant of emphasize that we ought to seek further. Answer? Matthew 7, chapter 7, verse 7 to 8. As it shall be given you, seek and he shall find, knock and it shall be open unto you. For everyone that asketh receive it, and he that seeketh findeth, and him that knocketh it shall be open. Humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakatagpo, kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan, sapagkat ang bawat humingi ay tumatanggap at siya na naghahanap ng nakatagpo at sa kanya na kumakatok sa iyo ay bubuksan. Gaya na nabanggit natin, nung naghanap tayo ng panambahan, ibinigay ni God. May ginamit si God, si Kuya Boat, para ako invite. Tumbak sa misis ni God. Kung tayo ay totoong hinahanap natin si God. At kung tayo totoong pinakinggan ang kanyang pagtawag. Napakasarap kayo napakasarap po, minsan na natin nabanggit ito, na tayo makikipag-usap personal kay God. Personally. Para maramdaman po talaga natin ang presensya ni God at tayo totoo ang makapagpasakop sa Kanya. Kagaya ko rito, ano nabanggit ko noon, naway Lord, maging preacher din po ako ninyo. Hindi na kailangan maging pastor, para mag-preach ay binigay. Di ba? Tawag to, yung dineclare. Pag dineclare, yan ang gusto mo, bibigay ko sa'yo. Pero kailangan mo gampanan, dapat mong gampanan. Di ba po? So, amen? Now, wag po natin panghinayaan ang katamaran, ang pagpapatuloy kay God. Bakit ito ang sinisig natin yung kaligtasan? Huwag nating hangarin na mapasama na ito sa Great Tribulation. Tandaan po natin, ang mundong ating ginagalawan, last part of Daniel, at buong book ng Revelation, ang ating mundo ngayon. Kaya ang ating prayer, Lord, come quickly. Bakit hindi pag dumarating si God? Dahil nais ni God, marami pang kaluluwa ang siyang magbalik sa Kanya. So yun, yan. Those who ignore this thing, God's invitation, don't have the excuse of ignorance.
Romans chapter 1:18, the wrath of God is being revealed from heaven against all the godliness and wickedness of people who suppress the truth by their wickedness. Ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan at kasamaan ng mga tao na pinipigilan ang katotohanan sa pamagitan ng kanilang kasama. Sumpa kaninang binabanggit natin, yung lahat ng mga natural gawa ni God, pinapalitan na ngayon ng tao. Ganong kasama ang tao ngayon. So, nakakabag sila. But, isama natin sila sa prayer. Kasi nga sabi ni God, magpanalanginan kayo at damayan at magtulungan. So, kung nahabag tayo sa kanila, ay ipag-pray natin sila. Kasi ang pinag-uusapan dito, kaluluwa, kaligtasan. So, hindi lang tayo dapat maligtas, nakakahabag nga yung pamilya natin. Then, sinasabi nila, naniniwala siya sa Diyos. But hindi mo makita sa kanila, kayo ba talaga nagkapasakot kay God? So, yung malaking katanungan sa ating mga pamilya eh. So, pagamat minsan ni God, isa lang sa tao, sa membro ng pamilya yung magbalik doon, ang lahat ng buong pamilya ay kanyang pagpapalay. But, pinaunawa din ni God, ang salvation ay about sa individual salvation. Ibig sabihin, individual na pag-work sa Kanya, paglapit sa Kanya, pagsunod sa mga pinag-uutos ni God. So, natuluyan, magkaroon ng individual salvation. Support lamang tayo na nananampalataya kay God. So, tayo ang nagiging tulay sa Kanya. Kung bakit, kung ayaw nilang tumayo yung tulay, babagsak sila. So, mapupunta sila sa kaharian ni Satan. So, mas maganda ma-lift up sila. So, hindi na tayo, bagkus ang ating buong pamilya. So, ayun. Psalm chapter 14, chapter 1. The prophecy is in the heart, his heart. There is no God. There are corrupt, their deeds are vile. There is no one who does good. The Lord looks down from heaven on the Son of Man to see if there are any who understand, any who seek God. Sinasabi ng hangal sa kanyang puso, walang Diyos. Naalala ko yung post ko sa Facebook, taga-US sinabi, walang Panginoon. So, nakakapag yung gano'n. So, walang Diyos. Sila ay tiwali. Ang kanilang mga gawa ay kasuklam. Kaya nga binanggit natin, kasuklam. Yung pinakikialaman nila, ang gawa mismo ni God. Sa ating pagiging tao na mismo, huwag na natin palaking pa. Ang pagiging tao mismo, pagiging kawangis ni God, pinapalitan po nila. Walang gumagawa ng mabuti, ang Panginoon ay tumitingin mula sa langit sa mga anak ng mga tao upang tingnan kung mayroon sinumang nakakaunawa, sinumang naghahanap sa Diyos. O diba? Justice po, pagpunta natin ang panambahan kung tayo malayo kay God. So pinapagod, minsan nabanggit ko ito eh. Kung tayo na mananatiling malayo kay God, mas mabuti ba i-stop natin panambahan? Bakit? Parurusahan po tayo ni God eh. So yun ang dapat natin, isa puso, isa buhay, isa isip. So matakot po tayo kay God. Dahil ang lahat ng kaparusahan ay sinagawa na ni God noong kapanahon ng mga old Israelites na naging matigas ang ulo kay God. At tinatakwil talaga si God. So walang pinagkaiba, mas malala pa po ngayon. So yung conclusion, Matthew 22, 21, all things, so whatsoever he has in prayer, believing he has received the message. Absolutely everything ranging from small to large as you make it part of you believing. Your believing prayer gets includes as you lay hold of God. Ganap na lahat mula sa maliit hanggang sa malaki habang ginagawa mo itong bahagi ng iyong pananampalataya na panalangin ay kasama habang hawak mo ang Diyos. So, gaya ng napakit natin, yung panalangin natin, maghanap na magpatuloy kay God, makapaghanap ng panambahan. Ayun, binigay ni God. So, ibig sabihin, nagiging makatotohanan na po tayo sa pagtutok natin kay God. So, hindi tayo pwede maging plastic sa Kanya. Bakit baka tayo maging orokan? So, nakakapaglumo yun. Baka tayo matunaw doon sa place ni Sita.
nakakabag po talaga yung nangyayari sa mundo nito. Ganun sa kasama. Tao, pinapalitan mo, robot at huli yung kung napanood, pinutol yung lihig ng tao, kinakabit dun sa katawan ng hayop. So ganun kasama ang tao ngayon. Kaya huwag po tayong magtaka kung yung nagaganap sa mundo ating ginagalawan, may mensahe din sigari. Tao na rin ang wawasak sa mundo dahil sa kanilang kasamaan at kasagaman. Ang nangyayari po ngayon, dito sa pagbaha, pag-ulan ng kidlat, tsunami, gawa po ng tao yan. Sa paraan, dun sa hard technology or machine na gawa ng isang inventor. Siya ay kinita ng buhay at ito'y hinawakan ng one world organization. At ito ang ginagamit nila ngayon. Kaya nagtataka kayo, Middle East, bumabaha, hindi posible. But sakto doon sa mensahe ni God, tao na rin ang wawasak sa mundo dahil sa kanyang kasamaan at kasakiman. Dahil magpaparusa si God. Ang final na parusa ni God, Great Tribulation. Kaya ang nating hanapin ay mapasama pa ito ay doon sa rapture. Bakit napasama tayo sa rapture? Undas pa ang Great Tribulation. So, pagigihan po natin, makatotohanan po tayo, magpasakop kay God. At hindi lang dito sa Panama, bagus sa labas ng Panama. Huwag po kayo manghiyang mag-share ng mga mensahe ni God. Ang social media, gamit din sila, technology. But malalabanan natin ang gamit din sila about social media sa pag-share ng mensahe ni God. Sabi nga ni God, ang sinong magkahiya sa akin ay ikakahiya rin ang amang hari. Maging siya mismo. So, huwag natin ikaya pag malaki natin si God. So, yun. Nasa gawin, maging pamilya natin ay mahawa din sila. Na sikapin din nila na tutuhan ng pasakop kay God. So, nakakapaghinayang kung hindi nila mabasa kanila ang kaligtasan na kusang binigyan ng God na hindi naman natin hiningi. So, patuloy natin ipag-pray sila. Yung mga higit sa lahat, yung mga nagpapagamit kay God, patuloy na malayo kay God. Higit sa lahat, yung mga ang daming pastor so nakakapandumo pag ganun. Dahil talo sila ng kapangyarihan ni Satan. Ibig sabihin, mas mahal nila si Satan. Bakit? Kasi kung mahal nila si God, doon sila aayon sa pinagagawa ni God. Dahil sa mahal nila si Satan, doon sila umaayon. Dahil doon naranasan nila ang kasiyahan na walang naalala ko naman yung post about sa mga bakla kung paano nila tuyain sila. So nakakapanlumo sa kanila sa buhay po nila. So maraming salamat din. God bless po sa ating lahat. Sabi nga po ni Kuya Manny, pumatok po kayo at kayo pag-ubuksan